Breaking news mga kababayan, ako, Ping Lacson. Kahit dinurog ni Marcoleta, bumabanat pa din. Ngak-ngak ng ngak-ngak. Kahit napahiya na ito, ginulpi sa debate sa Senado, feeling niya, siya pa rin yung bida. Nagbida-bida kahit nagulpi. At sinabon ng mga netizen. Dahil nga dito mga kababayan, ayaw niya talagang tuparin yung sinasabi niya na kanyang bibigyang oras o panahon ang mga 18 na Marines para imbestigahan yung mga issue ng nakawan. Kaya dito mga kababayan, nasampal ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, nagbida-bida na naman. Halaka, pakinggan po natin ang bida-bidahan ni Senator Ping Lacson na feeling niya mas gwapo siya kay Marcoleta. Mga kababayan, sinong mas gwapo? Si Marcoleta na abogado at talagang matalino at talagang may prinsipyo na talagang pinaglalaban ng karapatan ng taong bayan? O dito kay Senator Ping Lacson na feelingero, na feeling niya matalino siya, feeling niya maraming kumakampi sa kanya, feeling niya gwapo daw siya. Mga kababayan, pakinggan po natin paano na salpak ni Marcoleta itong bida-bidahan na si Ping Lacson. Naku po mga kababayan ko, nakakahiya ito. Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta kahapon, how are things? Well, I feel good. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi i-target ako, atakihin ako, i-badmouth ako. Matagal na ako nagtitimpi. O isipin nyo mga kababayan, wala daw ginagawa si Marcoleta kundi siraan siya. Magsalita ng masama tungkol sa kanya. I-badmouth daw siya. Walang ginagawa si Marcoleta kundi personal na atake. Naku naman, Ping Lacson. Kailan ba na personal si Marcoleta? Puro ka China puro ka Diskaya, amo ni Diskaya. Puro ka Marcoleta, puro ka bribery. Kailangan makasuhan ito ng indirect bribery. Imbes ang kasuhan mo yung mga nagnakaw, si Marcoleta ang kakasuhan mo at si Gutesa. Sa anong klase kang senador? Yan ang sinasabi ng tao, ang kapal ng mukha mo. Grabe na. Sinumbatan ng netizen. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko and I asked the majority leader kasi magkasama kami doon. Sabi ko, sagutin ko pa ba ito? So, also upon his advice and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero tumira pa rin siya noong Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. I have to respond. So, yun. Kaya pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech kasama yung staff ko. Umuwi nga kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko Sir, after po ng kahapon po, O isipin nyo mga kababayan, pinagpuyatan daw niya yung kanyang yung statement niyang pinangtira kay Marcoleta. Sinasabi niya nag-init daw ang ulo niya. Kasi nga, dinamdam niya itong mga tirada ni Marcoleta. Bakit kasi Ping Lacson? Maging tapat ka nga sa sarili mo. Bakit ayaw mong investigahan ang 18 Marines at may parating pang 100? O ngayon, anong nangyari? Ginigipit din ng NBI yung mga Marines ngayon. Na pare-pareho kayo ng konklusyon. Para kayong mga pare-pareho ng debosyon. Ano ba talaga ang inyong konklusyon? Pare-pareho ng utaksyon? Mga kababayan, isipin nyo, ang banat ni Marcoleta, flood control, mag-imbestiga, banatan at talakayin at habulin ang mga magnanakaw.
Hindi yung mga sapsap, butike, butete. Itong si Ping Lacson, gaya rin ni Tito Soto na bulaga, Erwin Tulfo at mga kasama niya dyan. Isama-sama sila mga kababayan, kaya natatawag sila na sindikato sa gobyerno. In the history ng Republika ng Pilipinas, ngayon lang nangyari na nagkaroon ng isang sindikato na talagang very, very organized and systematic syndicate sa gobyerno natin. Nako po mga kababayan, pakinggan po natin paano nagbida-bida si Lacson dito na para bang pinapalabas niya na si Marcoleta ay siya ang mali at siya ang tama. Binuhat na naman ang kanyang bangko. Nakala mo taga bangko. Mga kababayan, tuloy pa natin. Saan po ba? Tama na si I don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, no? And I'll hit you back. Ganun naman attitude ko eh. I never initiated any quarrel. Kasi naman, Ping Lacson, kaya ka nababanatan ni Marcoleta yung ugali mo. Hindi ka ba nananalamin? Hindi ka ba tumitingin? At sinubukan mong kausapin yung sarili mo sa salamin-salamin. Kausapin mo ako. Ano ba ang pagkakamali ko? Dapat kinantahan mo yung mukha mo sa salamin. Mirror, mirror, hanging on the wall. Sabihin mo ano ang mali ko. Ganon. Kausapin mo yung sarili mo, Ping Lacson. Baka sumagot yung mukha mo sa salamin. Hanging, hanging on the wall. Ganon. Mga kababayan, maang-maangan ka pa. Bakit kasi ayaw mong magtrabaho ng maayos? Sinasabi ng mga netizen, ganon din sa Net25, ganon din yung mga karamihan na political observers. Gaya ng mga kababayan natin, gusto namin ng malinaw na kasagutan. Bakit? Para ka bang nagsisilbing isang protector? Protect the king. Protection all the way. Parang ganun mga kababayan eh. Para bang isang pader, si Ping Lacson, na humaharang doon sa pinaka-mastermind. Para bang si Lacson, isang aso na bulldog. Isang canine dog na anytime, pag sinugod yung bahay ng amo, ito yung kakahol. Mga kababayan, ganun po ang sinasabi ng mga kababayan natin na galit dito. Tuloy pa natin. Especially with my colleagues, ayoko eh. Ang problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit eh, di ba? Para tayo rubber band din eh. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Kasi naman, Ping Lacson, kung gumagawa ka lang sana ng trabaho mo, hindi ka babanatan ni Marcoleta. Isipin mo, yung ibinabanat ni Marcoleta tungkol sa korupsyon, tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, nilima sa mga kwago, na mga buitre, na mga buhaya ang kaban ng bayan. Na buwis ng mga kababayan, buwis natin, buwis namin, na nagpapakahirap, na nagtatrabaho araw-araw. Minimum wage na hindi pa makabili ng sibuyas sa 1 kilo. O tapos ngayon, mahal na ang krudo dahil sa digmaan sa sigit ng silangan. Tapos ngayon, we are in good shape. Kayo in good shape kasi marami kayong pera. Marami na kayong nakulimbat. Tapos ngayon, wala ka pang sinasagot sa binabanat ni Marcoleta. Kailan ka mag-iimbestiga? Kailan mo sisimulan? Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Huwag mong babanatan si Marcoleta kasi meron siyang punto de vista. Yung punto mo malayo. Nandun sa China. Puro ka China. Mukha kang China.
Sasabihin mo si Marcoleta, pro-China. Ikaw yung nagmumukhang pro-China. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito, Lacson. Ang kapal ng mukha mo, mag-resign ka na. Wala kang ginagawang tama kayo ni Tito Soto kasi nga si Tito Soto, 5 maliit ang kinubra. Syempre, kaibigan mo siya, protector ka niya. Yan ang sinasabi ng mga kababayan natin na nakakabasa ng galawan nyo. O tignan nyo ng debate. Si Tito Soto, yung kilos niya, nasuplak ni Marcoleta ngayon. Porque ba may mga kaso, yung mga, sabihin natin may mga kaso, hindi pwedeng maging testigo. Hindi pwedeng imbitahan dyan sa Senado para magsalita. Hindi nyo pwedeng imbestigahan ng mga ito. Nakikita nyo ang galawan nyo. Basang-basa kahit grade 1, alam ang gagawin nyo Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya. Sabihin na lang natin, ayoko sabihin kagaguhan. Pero O isipin nyo mga kababayan, kagaguhan daw. O ayaw kong sabihin kagaguhan, shortcomings na lang para mas maganda sa pandinig. Sino bang may kagaguhan na ginagawa? Ikaw Ping Lacson. Huwag mong siraan si Marcoleta kasi nakikita ng taong bayan ang ginagawa mo. Kami ang arbiter dito. The arbiter of the land. Kitang-kita ng milyong-milyong mga Pilipino ang pinaggagawa mo. Ang nakikita, si Marcoleta yung may tama, ikaw, wala kang kapuntos-puntos. Yan ang sinasabi ng kababayan natin. Bakit kasi hinaharang mo ang pag-iimbestiga? Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto mong palabasin, Lacson? Ikaw yung bida, si Marcoleta yung yung pabida. Ikaw yung bida-bida. Yan ang sabi ni Pedring Santos ng Sandoval, San Batangas. O, kita nyo? shortcomings would be a better word. So, ang isang na-notice ko, when we were researching, we tried to compare, sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So, what does that indicate or tell you? Di ba? So, kung gano'n ang kanyang position, pinaparot niya lang ba yung position ng China regarding Isipin nyo mga kababayan, wala siyang ibang bukang bibig. Puro China, China, pro-China si Marcoleta, bata ng China, aso ng China. Itong si Lacson, wala kang wala kang makikita dito na pagmamahal sa bayan Yung tunay na issue, ayaw niyang bigyan ng panahon, ayaw niyang tindigan yung problema natin. Trilyon ang ninakaw, Lacson. Tapos puro ka China, China. Anong kinalaman ng flood control sa China? Di ba mga kababayan? Naku, Lacson, nakakahiya ka, mag-resign ka na. Kayo ni Tito Soto, wala na kayong naiaambag na maganda sa Pilipinas. Lalo nyo nga dina-downgrade ang Senado. Ngayon lang naging babuyan ang Senado dahil sa inyo. Kasi kayo yung mga liderato. Mas okay pa nung kay Marcoleta Alam ng taong bayan na diretso ang pupuntahan Pero ngayon liko-liko. Hindi mo alam kung saan pupunta, kanan ba kaliwa? Sisirko ba o palipad? Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Tuloy pa natin. The West Philippine Sea. So yun, hindi na dapat lumabas yun But hinahamon niya ako So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako magtiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. So, As a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling well, for us? yes, unsettling, to say the least. Because Alam niyo mga kababayan, pansin niyo yung mga media, parang pinoproteksyonan nila si Senador Lacson. Kumbaga, ginagatungan nila yung issue ng China.
dito sa sinasabi nila na para bang si Marcoleta ay pinapalabas nila na masama. Na pag sa media, si Lacson ay isang good boy at isang makabayan. Sa media lang. Pero, mga kababayan, alam natin kung sino ang tunay na prop Filipino. Alam natin kung sino ang tunay na hunyango at mga kanibal na patuloy na pinapahirapan ng mga Pilipino. Alam natin kung sino ang mga yan, mga kababayan. Alam natin kung sino ang tunay na protektor ng mga buhaya. At alam natin kung sino ang kakampi natin, mga kababayan. O kayo, pili kayo. Marcoleta, Lacson. Mga kababayan, kanino kayo papanig? Kay Lacson? Napilit inililihis ang issue ng flood control at ayaw imbestigahan yung mga 18 Marines? O kay Marcoleta na patuloy na lumalaban sa katwiran at katarungan? Mag-comment kayo. Ituloy pa natin. This is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado delicate yung situation. O isipin nyo mga kababayan, paano napunta yung national security sa flood control, Lacson? Diba? Paano napunta yung national security sa flood control na pinasabog ng mga Marines? Ang gusto lang naman ni Marcoleta, mag-imbestiga ka. Puntahan mo kung saan yung ebidensya. Sabi mo, we are going to travel the road. Where is the evidence is there? O what happened now, Lacson? If the evidence is there now, and it's very clear, when the direction of the evidence is going to Malacanang, please, close the road. Sorry for the inconvenience. The road is under construction. Do not go. Or else, you will be in jail. Mga kababayan ko, alam natin ang mga style ng mga ito. Parang in the advent of the Iran war, di ba? Parang iniisip ng marami baka magka-World War III. Di ba? Delikado yan. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. And tayo, as a very weak country militarily, huwag na nating gatungan pa o huwag natin dagdagan. O isipin nyo mga kababayan, pag nag-imbestiga daw at ininbestigahan itong 18 Marines, mag-e-escalate daw ng kaguluhan sa ating bansa. Wag na daw dagdagan yung kaguluhan. Sa tingin mo, Lacson, pag hindi ka nag-imbestiga, tatahimik ang taong bayan? Bali-balita lang ito mga kababayan na magkakaroon ng malakihang rally. Kung mabait yung rally nung nakaraan, ngayon, mas mabagsik ang rally ngayon. Yan ang bali-balita natin. Merong rallying mangyayari na mabagsik. Yung rally nung nakaraan, yung giant rally, mabait pa. Pero ngayon, merong parating na rally na mabagsik. Matapang pa. Sa pitbull na gutom. Yan po ang bali-balita na nasagap natin. Sana wag naman. Para hindi magkagulo. Kasi sinasabi niya, baka magkagulo pag ininbestigahan yung 18 Marines. Sa palagay mo, yung ginagawa mo, tatahimik mga Pilipino? Tatahimik na hahayaan lang ng mga Pilipino na hindi malaman ng katotohanan? Sa tingin mo, mananahimik ang mga Pilipino dahil sa ginagawa mo? Mga kababayan, you have to decide. Maniniwala ba kayo dito kay Lacson? Hala ka, yari na. Talagang pinagtatakpan talaga ni Lacson. Yan ang sinasabi ng mga tao. Yun lang masasabi ko. So yung issue doon sa flood control na hinihirit na yung 18, ano ang chance nun? Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up statements. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila.
medyo obvious na yung huling statement niya, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman, hindi nga nag-fairness. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod, way back nung panahon pa ni Napoles. Kasi aligned naman yung advocacy namin doon sa pork barrel. So, I was thinking, sana man lang, finarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. But when I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon na-deliver, siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. O mga kababayan, di ba? Hindi pa nga nag-iimbestiga, alam mo agad. May mathematical variation ka na. Meron ka na agad formula paano na-deliver yung 805 billion na hindi sumusunod or hindi sumasang-ayon sa calculation mo na sinasabi mo mali sila. Hanggang ngayon magdi-deliver pa dapat kasi talagang marami yon, tonelada yon, mali sila, hindi yan totoo. Ba't gumagawa ka kaagad ng conclusion mo? Naku po mga kababayan ko. Saan ka nakakita ng Blue Ribbon Committee Chairman na meron agad report, hindi pa nangyayari yung investigation, meron na agad? Hindi lang pala ito magaling na investigator. Sabi ni Marcoleta, isa ring magaling na manghuhula, parang si Madam Auring. Para palang si Nostradamus ito mga kababayan, alam agad yung mangyayari kinabukasan eh. Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Naniniwala ba kayo kay Ping Lacson na isa daw itong makabayan? Pupuntahan daw niya kung nasaan yung ebidensya. Pero pag nakita na yung ebidensya, please stop muna. Sasabihin, please close the road. Sorry for the inconvenience. The direction to Malacanang is closed. Later na lang mag-imbestiga. Pag sa Malacanang hindi pwede, close ang daanan dyan. Nakakita ng ganitong chairman, mga kababayan ko. Ay naku Lacson, mag-resign ka na. Kung kailan ka tumanda, saka ka gumagawa ng kagaguhan. Yan na rin ang sabi ng bunganga mo eh. Gumagawa ng kagaguhan si Marcoleta. Or sabihin na nating shortcomings. O isipin mo. Ikaw nang gumagawa, nagbida-bida ka na pero suplak ka naman kay Marcoleta. Hindi mo naman kayang debatehin ng diretsahan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Lagi mong sinisiraan, pinipersonalize mo. Akala mo gumagawa ka ng bahay na pinapersonal mo si Marcoleta. Okay? For transparency, for a better democracy, this is on Wonders Philippines. Mabuhay po, palike and share and subscribe to our channel. Mabuhay po.